Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Puro gimmick lang daw po itong ginawang pag-file ng impeachment nitong mag-asawang Cardema laban kay PBBM dahil raw po sa pagsuko kay Digong Duterte doon sa ICC. Nilabag raw po ni PBBM ang soberanya ng ating bansa. Well, grabe na talaga ang tama nitong mga kampo ni Digong. Anyway, bakit ko po nasabing puro gimmick lang ito? Dahil po sinabi po ito ni Attorney Claire Castro mismo, tagapagsalita ng Malacanang, ayon po sa kanyang mga sinabi. Puro pagulo at paninira lamang ang ginagawa nitong sina Cardema at hindi raw ba sila nag-iisip? Bakit ngayon pa, napatapos na ang kongresong ito? Anyway, tila nagsasayang na lang ng panahon itong mag-asawa na ito, umaasa na lang sa wala. Dahil aminin na po natin, kahit maipasa pa nila ito sa Kamara, wala naman papansin dito, lalo na ang nakaupong speaker sa Kamara ay itong si Romualdez, hindi ba sila nag-iisip? Anyway, pakinggan po natin ang iba pang mga sinabi ni Attorney Castro, hinggil dito sa pag-file ng impeachment ni Cardema. Usapan lang natin, Yusek, yun ngang tangkang pagpa-file ng ilang mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Nabanggit po ninyo kahapon na walang pinaguhugutan itong kanilang impeachment complaint. Ano pong ibig sabihin ba nun, Yusek, na walang pinaguhugutan? Una-una kasi, sabi nga natin, this is just a first instance. First time to. Diba? First time. Pag first time, itong ginawa ng pamahalaan, ng gobyerno, wala magsasabi kung mali o tama. Kasi first time ito na meron kang i-surrender na isang Pilipino sa ICC. Okay? So, unang-una, sinabi natin, ang pamahalaan nagpatupad ng RA 9851. At hindi inignore ang kanilang commitment sa Interpol. So, anong kaso? Anong nalabag? At tandaan natin, ang Pangulo din mismo ay mayroong residual powers. So, walang pinanghugutan to. Although, karapatan nila yan, pero, eto, timing ba to? Para sa eleksyon, hindi naman ang Pangulo ang nangangampanya. Hindi ang Pangulo ang kandidato dito. I think ang isa sa inaargumento ng panig nila Ginoong Cardema, Yusek, ay yung ang sabi ay labag daw sa batas dahil hindi dinala sa local court muna ang dating Pangulo at idiniretso na raw po agad sa ICC. Hindi raw po nabigyan ng due process, Yusek. Ito nga yun di ba? Doon sa RA 9851, maliwanag naman ang batas to surrender or to extradite. Okay? To surrender to international court or, if any, that's comma Kung mapapansin nyo doon sa Section 17 RA 9851, to surrender to any international court, comma, or, if any, to state parang in relation to the treaty something, ganon. So, ang basa doon is, pwede mo surrender. Nang hindi ka pupunta kung anumang procedure kasi hindi naman extradition yung ginawa mo So, kaya nga, kailangan tong i-interpret ng korte, ng Supreme Court, may mali ba, wala. Kaya nga tinatawag natin case of first instance. Wala pa nagsasabi kung mali o tama, paano i-interpret ito. Tanging Supreme Court lang magsasabi kung paano to i-interpret. So, kung case of first instance, wala magsasabi kung may mali. Sa ngayon, Yusek, hindi pa naman siya formally natatanggap ng Kamara dahil nga wala si Secretary General Reginald Velasco nung tangkang i-file. Pero in the event lang, Yusek, na ito ay tanggapin ng Kongreso, meron po bang anong gagawin po ng palasyo dito? Wala muna. Kongreso muna gumawa. Wala muna magtrabaho doon kung anong gagawin nila doon. Kumbaga parang magiging hands-off naman kayo doon, Yusek? Wala, of course. Bahala na po ang Kongreso kung hanggang sila aabot. Kasi kung may time pa ba sila dyan or what, hindi natin alam. So, wala po bahala dyan. Yusek, alam na ba ni Pangulo na ito nga possible may mag-file ang impeachment sa kanya at parang inaanak pa raw niya yata ito sa kasal, sila Cardema. May reaction po ba ang Pangulo?
kung meron ng ganyang impeachment, syempre malalaman naman niya yan. So, hayaan lang na lang natin kung paano maaayos, paano magpo-flow, yung flow niya, yung proseso niya. Hayaan na lang natin. At doon po sa issue ng timing, ma'am, ang sabi po ni Mr. Cardema dyan ay hindi naman ito election-related dahil, and I quote, hindi na namin ina-assume, parang risk pa nga raw sa kanila ito. So, hindi sila magfa-file just to win dahil, sabi niya, hindi na namin ina-assume kung mananalo kami o hindi. Sa tingin namin, panalo kami. So, ano sa tingin niyo po yung nagpo-push sa kanila to file this? Unang-una paninira, unang-una gimmick. Alam naman nila kung ano yung period eh. Matatapos na ang 19th Congress sa Kongreso ng pagka paano iba o pagka under oath ng iba. So, di natin alam. It's more on gimmick. Parang mag-iingay lang kasi kumbaga wala na ring time, partner, tsaka Yusek, di ba? Kasi pagkatapos ng halalan, kumbaga magko-close na rin ang 19th Congress. Yes, di ba? Ayaw nilang mamatay yung issue at ayaw nilang bitawan yung issue na pinapalabas nilang kawawa ang dating Pangulong Duterte. Pero never nilang inisip yung mga taong di umanong biktima ng madugong war on drugs. Di nila naiisip yung maraming Pilipino na siyang nag-file ng kanilang complaint sa ICC. Ang laging tuon ng isip nila, ng mata nila, ang dating Pangulong Duterte. Tandaan natin, siya yung akusado. Akusado ng pagpatay. Bakit di natin hayaan na lang muna? Para madinig naman. Kung gusto niya magkaroon ng kanyang depensa, ang dami niya naman lawyers. Ang laki ng bayad doon. So hayaan natin doon. Huwag natin i-push yung issue dito dahil yung kaso nasa ICC na. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Attorney Claire Castro. Well, ano ba ang mapapala nitong mag-asawang Cardema sa pag-file nitong impeachment? Di ba wala? Alam ba nila na imposibleng itong mangyari? At hindi ba sila nag-iisip hanggang nandyan ang House Speaker ng Kamara na si Romualdez, hindi yan lulusot sa Kamara? Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.